Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan na mainit itong pag-uusapan natin. President Marcos nagbigay na ng ultimatum. Sa wakas, may pinalayas na. Marcoleta, binira, tinawag na bagito. At mga senatong, congressman na dawit, mukhang tatakas na. Matapos makatikim ng matinding galit ang pamilya Diskaya galing sa taong bayan, lalo na ang mga kabataan, abay heto naman, nabulabog ang mga politikong sabit sa mga kabalbalan at may mga kamag-anak na kontraktor na kumukubra ng bilyong halaga ng government projects. Samantala kung inaakala ng mga senatong at congressman na makakatakas sila sa kabalbalan at korupsyon, abay heto at nagbigay na ng ultimatum ang Pangulo. Nako, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Nakakayanig na listahan ang inilabas ng Philippine Center for Investigative Journalism ang mga senador at kongresista na konektado raw sa mga kontraktor ng mga gobyerno na paulit-ulit na nakakakubra ng bilyong-bilyong proyekto kahit palpak at minsan ghost project pa. Pero heto ang nakakagulat, imbis suportahan ang panawagan para sa isang independent body na mag-iimbestiga sana sa mga kabalbalan ng mga kontraktor at mga politiko, abay tinutulan ito ni Marcoleta. Giit niya, sapat na raw ang Blue Ribbon Committee. Kaya naman, buwelta ni Senator Tito Soto. Sa loob-loob ko, siguro baka naman bagito lang ito. Hindi lang niya alam na wala kami magagawa kung di in aid of legislation. Ang investigasyon ng Senado at saka ng Kongreso, legislation lang ang pupuntahan. Hanggang rekomendasyon lang. Iba yung komisyon ng Executive Department. Yun, pwedeng magkaso. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Tito Sen, itong si Marcoleta, bagito naman talaga. Bagito dyan sa Senado. Tapos siya mismo pa hahawak ng Blue Ribbon Committee na ayaw. Yun ang tanong, na ayaw sa Independent Commission na mag-iimbestiga dito sa mga corrupt na opisyal. Diba? Mga congressman, mga senador, bakit kaya? Bakit ayaw? May pinoproteksyonan ba? Nagtatanong lang tayo ha. Tsaka mga kaibigan, malinaw naman yung sinasabi dito na Tito Sen na wala talagang magagawa ang Senado o kaya Kamara na magpakulong. Kasi ang kaya nilang gawin, gumawa ng batas. Pwede silang makapag-expose dyan ng mga kabalbalan ng mga politiko sa kapamaraanan ng pagtatanong sa mga resource person na pwedeng gamitin as evidence. Pwedeng mag-prosecute at mas maraming magagawa yun as far as Totoo. Panagutin itong mga taong involved dito. Kami, hanggang expose. Hanggang ito gagawin natin batas. Baguhin natin ang pick-up. Baguhin natin yan. Hindi pwede yan. Tapos baguhin natin yung sistema nila sa DPWH. Dapat yan, pag ito'y na-blacklist, blacklist forever na yan. Na-blacklist ito, itong mga laman ito, yung mga taong nasa likod nito, hindi na pwede ito. Magtatayo na bago, pagkatapos kukuha na naman, gano'n na naman, kukurakit na naman. Hanggang sa umabot ng siyam, kapalit ng pangalan. Ayon sa COMELEC, hindi pwedeng mangontrata sa gobyerno ang alinmang may posisyon sa pamahalaan dahil sa conflict of interest. Dagdag pa ng COMELEC, bahala na ang Ombudsman at DILG na magpataw ng parusa sa mga mapapatunayang lumabag dito. Kaya sana lang gumalaw-galaw na din at umaksyon itong sangay ng gobyerno natin tulad ng DILG at syempre Ombudsman at ganoon din ang COMELEC. Kaya yung mga kaibang kababayan natin nauumay at laging sinasabi na wala din naman mangyayari dyan. Walang makukulong ng mga senatong at mga congressman. Puro lang yung tulad nila Sara Diskaya, mga district engineer, diba? Yung mga opisyal dyan sa DPWH at sa iba pang mga ahensya, pero yung mga nasa Kamara at Senado, wala daw. Abay hindi ho. Eto matindi. Kasi nga po talaga, ang Pangulong Marcos nagbigay na talaga ng ultimatum. Eto ho ang patunay. Ay, oo. Nakasisiguro ko. Kasi doon makikita yung kaseryosohan ng administrasyon niya. Nung huli kami mag-usap, sabi nga namin, ang usapan namin Ang importante dito, ang gusto namin mag-succeed ka Sabi ko, kasi pag nag-succeed ka, nag-succeed ang bansa Pag bagsak ang bansa Pagka nagkasabit-sabit itong mga pangyayaring ito, tapos ganyan, mauulit yan, 2026? Ay, hindi pwede. Tayo, gigiba tayo lahat So, kasi naman yung findings ng Blue Ribbon, at saka kahit anong committee ng Senado, lalo na pag may investigasyon na ganyan, malakas ang weight, kahit pa paano, nagiging guide ito dun sa mga implementing agencies, lalo na DOJ, at saka Ombudsman,
But then again, hindi kami makakapag-file. Sila ang magpa-file yan. Mukhang desidido ang Pangulo na Nako. talagang papailan yan. Whether kahit sino tamaan. Kahit sino tamaan. Sa dandang ko sa kanya, sa klase ng kwentuhan namin, pasensyahan kung sino tamaan. Oras na merong kahit kaibigan, kahit kamag-anak, basta tinamaan dito, hindi pwedeng hindi mo isusubo talaga sa prosecution yan. Okay. Sigurado ko, walang ano yan, walang politika dyan pagkadating sa issue na to. Masyadong, massive eh. Sobra to. Pakadaming pwedeng na itulong nitong mga perang nakurakot ng ilang taon eh. Pero pinakamatindi yung 2025. Grabe. Naging cover yung kasi hindi mahalata ito. Sabi siguro dahil may eleksyon. Totoo mga kaibigan, di ba? Sinasabi nga ni na Senator Lacson pinakakurap na budget sa kasaysayan yung ginawa nila Escudero 2025. Di ba mga kaibigan? Tapos eto maganda, yung sinasabi ni Tito Sen dito na seryoso talaga ang Pangulo, na talagang may mananagot na mga politiko dito, mga congressman, mga senatong. Dahil kung hindi niya gagawin ito mga kaibigan, babalik ito kay Pangulong Marcos. Ang tingin ng mga kababayan natin, yung tiwala talaga, lalong-lalo na yung mga sumusuporta sa ating Pangulo, abay mawawala kung hanggang salita lang siya, di ba? Kung hanggang mga Sara Diskaya lang yung kaya nilang ipakulong, mga district engineer, di ba? Pero mga kaalyado niya, mga politiko sa Senado, sa Kamara, kung wala makukulong dyan, wala mga kaibigan. Sasabihin lang talaga sa kanya, mahina. Kaya nga yung ibang mga politiko dito, eto na, nagsitakasan na, di ba? At may mga rason na nagkakasakit daw, di ba? Hindi naman nabago sa atin yan, di ba mga kaibigan? Basta mga sangkot sa korupsyon, lalo na pag talagang guilty sa mata ng taong bayan, ay sigurado magkakasakit ko yan. At pagbalik, kung hindi naka-wheelchair, di ba? Naka-neck brace, di ba? Ang tindi, akala nyo maawa kami sa inyo, mga bugok, dapat sa inyo makulong talaga. At hindi lang ito mga kaibigan, si Tito Sen nagsasabi. Even yung bago nating DPWH Secretary Vince Dizon, totoo yung sinasabi ng Pangulong Marcos na talagang tatamaan talaga kahit mga kaibigan niya sa Kongreso at Senado. Kung talagang sangkot, hihimas talaga ng rehas. Mahalata ito na medyo bloated ito. Ganyan. Siguro may nag-iisip ng mga ganun. Malala ito, sobra. Ang investigasyon ng Senado dyan, pagdating dyan sa party niyan, at tungkol pa rin doon sa flood control at DPWH, doon pa rin in aid of legislation. Doon pa rin dapat ang punta ng investigasyon. Ngayon, yung pananagutan ng isang senador, whether Senate President siya o hindi, yan, pwedeng talakayin yan, dalawa. Either sa Commission on Election, COMELEC, or sa Committee on Ethics ng Senado. Dapat yun ang tumalakay ng party niyan. Itong nangyayari nga lang dito sa ating sa Blue Ribbon or sa House naman, ito sa kanilang TRICOM, na-expose yung problema. Totoo. Lumalabas yung problema. Pero ang finalization ng investigasyon niyan ay mapupunta sa COMELEC. At sa Senado naman, maaaring pumunta sa Electoral Reforms Committee yan or sa Committee on Ethics. Kailangan lang yun, kasuhan. Dapat sapagkat lang. You're violating Republic Act 6713 dahil bawal yun eh. Hindi dapat ang isang government official ay hindi dapat tumatanggap ng regalo, kontribusyon o kahit ano sa mga tao na may transaksyon sa gobyerno. Ganun ang pinaka-general rule, no? As a matter of fact, halatang-halata Sobra wala lang hindi na po na Hindi na po na ng maaga kaya lumala Siguro nung unang panahon, pakunti-kunti lang yan kaya hindi napapansin. Baka naging medyo tumapang yung greed. Lumaki na lumaki. Ayun, nabis na tuloy. Buti nga. Hindi pag-usapan kung babalik tayo papuntang 2016. Papanahon nila Duterte na saan nagsimula itong mga doon sa top 15 marami na nagsimula noong 2016 Hindi ba? Tama ba ako? Pinakamalaki, Diskaya. At nandiyan pa rin sila. Hindi nagkabistuhan, hindi matatanggal. Anak ng tokwa. Anak ng tokwa talaga mga kaibigan, di ba?
Totoo naman, nagsimula yung lahat yan nung panahon ng ni Duterte, 2016, di ba? Na namayagpag itong mga diskaya at ang iba pa. Ito nga yung mga kaibigan, listahan na ginawa ng PCIJ, di ba? Mantakin nyo mga kaibigan, halos 1 taon lang mahigit itong St. Gerard na to, kung saan pagmamayari ng mga diskaya. Yung total value awarded contracts sa kanila mga kaibigan in peso, 12 billion mga kaibigan, mantakin nyo yan. Sa panahon ni Duterte. Tapos yung mga pinaggagawa nila, di natin alam kung mas marami pa dyan na ghost project. Kaya nga maganda talaga na magkaroon talaga tayo ng independent body o commission na mag-iimbestiga dito. Tulad na lamang nito mga kaibigan yung sinasabi ni Secretary Dizon na malala talaga yung kabalbalan sa DPWH, na talagang seryoso ang Pangulong Marcos na lahat, hindi lang sa DPWH mga kaibigan, simula pa lang ito. Uunahin niya lang muna ito, pero lahat ng ahensya mananagot talaga. Una-una pong inutos sa akin ng ating Pangulo ay humingi kagad ng courtesy resignations from top to bottom. Unprecedented po ito, Madam Chair, honorable members of the committee. First time na mangyari. Sabi po ng Pangulo, kinakailangan po itong gawin. At tuloy-tuloy po ngayon ang ating pag-review ng buong organizational structure ng DPWH without necessarily compromising the work that needs to be done and that needs to continue. At kahapon lang po, 3 po sa mga kawani ng DPWH ay rekomenda na po nating ma-dismiss at makasuhan. Sila po ay humarap na rin po dito sa Kongreso at Senado, pero nakakagap na po tayo just in a few days ng overwhelming na ebidensya laban sa kanila para sila ay i-dismiss at pakasuhan sa Office of the Ombudsman, at yun po ay ginagawa na natin. Iyon mga kaibigan, ang bilis, di ba? Talagang ito yung maganda mga kaibigan na balita na may mga pinalayas na mga opisyal ng gobyerno. Talagang matitindi yung mga kabalbalan na pinaggagawa nila. Ganito dapat mga kaibigan yung ginawa ni dating Secretary Bunuan. Diba, hindi lang yung sinibak niya na ganun lang pero pwedeng ilipat. Sa ginawa ngayon ni Secretary Dizon mga kaibigan, hindi lang sa pinalayas niya, panigurado may mga kaso pa yan. Diba, tulad nga ng sabi niya, may mga criminal charges pa na ikakaso sa mga yan. At ang matindi mga kaibigan, wala na silang makukuha na kahit anong benepisyo galing sa gobyerno natin. Yung mga inaasahan nilang mga pensyon, wala na mga kaibigan. Ito talaga yung literal na pinalayas. Ang galing mga kaibigan ng ating bagong DPWH Secretary. Yan talaga dapat ang sinusuportahan natin. Ang ikalawa pong direktiba ng ating Pangulo ay aparte po sa paglilinis natin sa personnel mula taas hanggang baba. Kailangan din po natin ng sweeping reforms sa loob ng departamento. Aaminin ko po, sa tinagal-tagal ko po sa gobyerno, ako po ay na-overwhelm sa laki at sa gulo na nadatnan ko at nakikita ko sa loob ng Departamento ng Public Works and Highways. Hindi po ito magiging madaling proseso at hindi din po ito magiging mabilis na proseso. This will take time and this will be a very, very difficult process of reform. But as the President said, enough is enough and we must start somewhere. Kaya po nag-commit po ako sa ating Pangulo at sa inyo po at aming mga mahal na representatives ng ating mga kababayan na magre-reforma po tayo hindi lamang po sa proseso ng budget. Doon po marami po akong nakikitang kailangan reformahin. At yun po ay nagpapasalamat po ako sa ating mga miyembro ng Kongreso na matapang po nilang isiniwalat at inilabas ang mga nakita nilang mga problema dito sa 2026 NEP. Yung pong mga proyektong completed na pinopondohan pa rin. Yung pong mga double entry na isang proyekto pero dalawang entry at therefore dalawang budget. Yan po ay kailangan po hindi lamang malaman ng ating mga kababayan pero kailangan po nating ayusin at kailangan po nating tanggalin. Marami din pong kailangan reforma na kailangan gawin sa procurement process yan talaga ng DPWH. Diyan po nagsisimula ang korupsyon. Totoo yan. At makakaasa po kayo sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan. Gagawin po natin yan. Nice. At dahil po para ipakita sa ating mga kababayan at sa inyo po, sa kanilang mga representante na ang Pangulo po ay seryoso,
nung ilang araw pong nakalipas, tayo po ay nag-order ng complete pause ng ongoing biddings ng mga proyekto sa DPWH Yan. para po mag-install ng mga safeguards para hindi po mauulit ang mga nakita nating pagkakamali at anomalya. Nakitang-kita naman po, hindi lamang ng ating Pangulo, kundi ng ating buong sambayanan. Magkakaroon din po tayo ng sweeping reforms sa project management at project monitoring. Ito pong mga issue sa DUPA, ito pong mga issue sa paano ba nagsisimula ang pagpaplano ng proyekto at paano po ito napupunta sa budget at paano po ito ini-implement. Marami pong nagtatanong, meron po bang master plan para sa Yan. flood control ang DPWH? Unfortunately po, mukha po ang sagot po doon ay wala. Mapapamura ka talaga mga kaibigan, no? Master plan para sa flood control, wala. Ang galing naman ni Mark Villar mga kaibigan, di ba? DPWH siya dati. Walang ganon. Tapos itong sumunod naman, wala ding ganon. Si Bunuan, ang tindi mga kaibigan, no? Buti na lang talaga napalitan tong mga kumag na to. At least alam na natin kung bakit ganito talaga yung nangyayari. Pati pala master plan mga kaibigan, wala. Ang tindi. Kailangan po nating magkaroon nun. Kailangan din po nating magkaroon ng strict monitoring ng yan project talaga. implementation. Nakita ko po mismo sa sarili kong mata ang isang ghost project sa Bulacan at nakakainis po na yung pong contractor na nagsabi na completed na ang project last year, na pinayagan at nag-sign off ang DPWH last year po, na fully paid last year. Nandun po, nagmamadaling buhayin ng patay, kaya nga, na sinabi ko kahapon. Ganyan ang galawan ng mga korap mga kaibigan, di ba? Pag nako-corner na, abay ang bilis ng galawan ng mga buhaya na yan. Tapos mga kaibigan, may mga tanong ang mga kababayan natin na bakit daw puro na lang Senado yung binabanatan natin? Bakit hindi daw ito mga kongresista? Ito ho yung isang sagot namin dyan. Tulad nga po ng sinasabi ni Mr. Jerry Kakanindin, walang kredibilidad mag-imbestiga ang Senado sa malawakang flood control corruption kung pareho silang tumanggap ng campaign funds from government contractors. Totoo naman, di ba mga kaibigan? Kaya nga hindi lang makapal ang mukha ng mga to, kundi mga hipokrito din. Ito po yung sample natin na pagbanggain po natin. Diyan po sa Senado, ang nag-iimbestiga dito ay Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Marcoleta. Siyempre mga kaibigan, may mga kredibilidad dito, sina Tito Sen, sina Lacson, di ba? Sina Torontiveros. Pero yung iba dyan mga kaibigan, sangkot nga dito sa kabalbalan Paano ka magtitiwala dyan? Tulad ni Villanueva, ni Bongo, at yung iba pang mga senador dyan, mismong kaalyado mismo ni Marcoleta. Sa tingin nyo mga kaibigan, may transparency ba dyan? Nakita nyo naman dun sa pagdinig, di ba? Halos tumambay na lang yung mga resource person na mga contractors, di ba? Hindi nga nila tinanong yung mga contractor na konektado dito sa mga nasabing senador. Hindi Sino lang po ba yung ginisa dyan? Si Sara Diskaya, which is good din, di ba? Maganda rin nagisahin yan. Pero ang sinasabi natin, sana lahat para hindi sila napupulaan. Ngayon mga kaibigan, sa Kongreso, totoo, marami ho dyan, mga congressman, may mga iba dyan, mga contractors, di ba? Ano yan malinaw po yan. Yung iba ho dyan, tumakas na di ba? Nagsasakit-sakitan, sa totoo lang. Itong si Zaldico, yan. Pero mga kaibigan, pinagkaiba kasi sa nilabas ng PCIJ na mga listahan ng mga politiko na may koneksyon dito sa mga contractors, yung iba ho dyan, wala naman po dun sa komite na nag-iimbestiga ng flood control project. Yun po yung pinagkaiba. Yung mga kongresista na nakalista sa PCIJ, hindi ho kasama diyan sa komite na nag-iimbestiga. Hindi tulad sa Senado, sila mismo yung nangunguna sa listahan ng PCIJ, pero nandun sila nag-iimbestiga. Paano ka naman magtitiwala doon? Yun yung sinasabi natin mga kaibigan na pinagkaiba nila. Yun po yung dahilan nun. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? May tiwala ba kayo dito sa sinasabi ni Pangulong Marcos na talagang seryoso siya, na talagang may papalayasin, talagang may mananagot ng mga senador, mga congressman, dahil nga sa mga kabalbalan na pinaggagawa nila sa kaban ng bayan? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.